Hello! Welcome back sa channel. At kung sakaling bago naman kayo, welcome din sa inyo. So ngayon, mag-unbox ulit tayo ng Transformers. Pero sa ngayon, hindi siya Autobot, hindi rin siya Decepticon. Isa siyang... Isa siyang Predacon. Ayan, sabi sa packaging, hindi siya Autobot. Tama, hindi siya Autobot, hindi siya Decepticon. So, ito si Paleotrex. Isa siyang fossilizer. Yung fossilizer, para siyang yung di ba nung sa Siege, meron dati yung mga weaponizer. Tapos ng Earthrise na, meron yung mga modulator. Bali sa Kingdom, ito. Yung bagong gimmick nila sa toy line. Meron mga fossilizers. Bali nangyari, pwede silang paghiwa-hiwalayin. Ayan. Para may weapon or armor ng ibang Transformers. Tapos sabi ko nung sa isang video, kasi natapos na yung sa mga Transformers collaborative figures. Yung dati nga, may dalawa din na ang alt mode ay dinosaur. So yung connection yan, dinosaur ulit. Pero, naman siya, skeleton. Pala, naka-indicate dito, may price pa. Yung sa Toy Kingdom. Hindi to talaga ito yung price niya kasi nung na-order to sa Lazada or sa Shopee, naka-sale. So, mas mababa pa dito yung price na nakuha dati. Ayan. So, ito yung harap ng box. Sa gilid. Yung artwork ng War for Cybertron Kingdom. Yung product shot sa likod. Ito yung kadugtong artwork na sa harap. Sa taas, yung insignia ng faction niya. Yan. So ito yung laman ng box. Yung usual, merong instructions. Siyempre, kailangan natin yan. Tapos, yung kakaiba dito, merong parang collectible card. Ayan. Check natin. Si Black Arachnia na hollow. Kasi alam ko napipeel off to eh. Yun sa loob, si Black Arachnia din. Ayan. So, tabi muna natin siya dito. Ayan. So ayan, nakalis na siya sa box. Ito yung itsura niya, yung pinaka-robot mode niya. Yung head sculpt. Sasara yata, ayan. Pwedeng dalawang mode. At subukan natin siyang i-transform. Yan, medyo naulan ulit. Hindi ko alam kung masasagap na itong microphone na ito yung ingay ng ulan. Kung sakaling maging masyadong maingay, nasa part naman tayo nagta-transform. Pwede namang i-mute ko lang yung audio pag sobrang ingay. Tapos speed up lang sa transformation. May nalimutan pa akong part. Andito pa yung isa. So, nangyayari pala parang parts former siya kasi kailangan tanggalin yung mga parts niya bago ma-transform into alt mode.
Ayan. So, ito na yung alt mode niya. Teka, medyo naturumba-tumba lang siya kasi parang hindi kaya support naman yung weight niya. Or napo-fold pa ba ito? Para mas makatayo siya ng maayos. So yan, tapos na yung transformation ni Paleotrex into alt mode, yung skeleton ng T-Rex. And gusto ko sanang gawin ng size comparison dun sa ibang T-Rex na figures. Kaya nasa storage box na ulit si Tyrannosaurus Rex. Tapos yung si Grimlock naman naka-combine mode kasi. Kaya ang gagawin ko lang comparison muna para sa size niya sa alt mode ay si ito. Yan, si Optimus Prime na lang muna ng Earthrise. So, ayan. Yung alt mode niya, medyo maliit para sa T-Rex. Pero okay lang naman. Ayan, dahil na-transform na natin siya into alt mode niya, try naman natin gawin yung isang version. Yung bilang fossilizer. Ayan. Yung equipment, weapons, and or armor. Ayan. So, let's see. Kailangan naka-straight na mabuti yung legs hanggang feet. Tapos, tatanggalin. Ayan, so testing natin kung pwede ikabit kay Optimus Prime. Okay, so ito na yung itsura ni Optimus Prime pagka sinuot niya bilang weapon and weapons and armor si Paleotrex. Okay. So ito, may malaking axe. Ayan, nakita to na yung Eka kanina, sabi niya ang weird daw tingnan. Sabi ko, dati pa naman ginagawang weapons and armor yung mga ibang karakter nung Siege pa. Pero sabi niya kaya daw weird kasi itsura. Sabi ko kasi ito, mas bagay ito kay Optimus Prime o kaya sa ibang mga Beast Wars characters. Tapos, bukod sa ganito configuration, ito kasi yung default yung nasa instructions. Parang sobrang dami pang combination na pwedeng gawin. Lalo kung marami kang copy nito. Pwedeng sobrang dami. May mga combiner version sila. O kaya yung talagang sobrang kakaiba itsura. Ang dami. Unlimited yata yung combination na pwedeng gawin sa mga fan mode nito. Siguro pag na-unbox ko na yung iba pang characters, susubukan kong gawin din yung iba't iba pang configuration. Pero sa ngayon kasi si Paleotrex po lang yung naka-unbox. Yung default muna na weapons and armor na design. And na configuration pala. Ayan. Teka. Parang gusto mo magbukas ng isa eh. Bukas pa tayo ng isang character. Ito. Although itong isang to, hindi siya napaghiwa-hiwalay katulad nitong si Paleotrex. Pero, pwede rin siyang isama dun sa ibang configuration sa parang combiner. May nakita ako nito. Pero magagawa natin yun pag nabuksan na natin lahat ng characters, fossilizers. Check pala natin muna yung packaging. Na-excited naman ako. Ito yung sa harap. Si Vertebrake. Isa rin siyang Predacon. Ayun.
Ito yung likod ng packaging. Product shots. Side. Halos wala naman. Ito lang meron. Sa kabila. Okay. Yan. So, ito na si vertebrake. At ito yung instructions niya. Check ko na din. Kasama pa yung mga warning. Yan. Mas maliit instructions kasi core class lang siya na figure. So, kung check natin, siguro ilang steps lang. Okay. Kunin muna natin yung mga pwede dito. So, may parang storage ng weapon or ng tail niya pagka naka alt mode. Paano? Yun. Okay. Ang galing yung pinaka spine ginawa nila ng way para may kabit dun sa likod para may storage. Incorporate nila yung design. So, try natin siyang i-transform. Yung material niya parang soft na rubber. Yan. Yan na yung alt mode ni vertebrake. Yun nga lang, kahit na fossilizer siya, hindi ko alam, parang wala naman siyang weaponizer mode. Unless kukunin mo yung tail niya sa gagawing weapon na ibang characters. Pero kahit core class siya, nakakatawa yung transformation niya. Kumbaga basic pero maganda yung pagkaka-design ng mga kung paano nilalak yung bawat parts, kung saan tinatago yung ibang parts ng robot mode pag naka-alt mode. Ayun, sakto pwede na siyang size comparison kay Paleotrex kapag naka-alt mode yung T-Rex na skeleton. Wait lang, subukan kong gawin. So ito yung size comparison ng dalawang fossilizers na binuksan natin ngayon. Si Paleotrex and si vertebrake. And si Optimus Prime, Earthrise, Optimus Prime. Okay naman. Para nakakatawa naman yung pag-transform sa ilang dalawa. At mas lalo nakakatuwa kapag nabuksan na natin yung ibang characters para magawa natin yung mga ibang fan mode, yung mga iba't ibang combination nila. So ayun, tapusin ko muna yung video. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video at kung gusto niyo mag-like and subscribe, kayo na bahala. At kita-kita lang sa susunod na video. Bye-bye!